Grabe naman po kayo sa akin, sir. Hindi naman po ako ganun kabaho. Anong hindi ganun kabaho? Naglalakad ka pa lang bago ka pumasok. Eto, maligo ka ha? Maligo ka, ang baho mo. Ang baho ng putok mo. Ang baho ng putok mo ha? Renz! Ano ginagawa mo? Naglalaro lang kami. Ano mo napansin? Naglalaro lang kami. Naglalaro kayo sa ganitong itsura? Good morning, Renz. Good morning. Bago pala nating aplikante, si Hazel. Nice to meet you po. Nice to meet you. Nga pala, kaya ako pinapunta dito si Hazel sa table mo kasi gusto kong ipaalam na i-assist mo siya sa mga gawain dito para matuto agad. And alam ko naman na responsible ka bilang isang manager dito sa company. So, alam kong maraming matututunan si Hazel. Okay ba yun? Wala pong problema, ma'am. So, ako na pong bahala kay Hazel. Tuturuan ko po siya ng mga dapat niyang malaman. That's good. O siya, sige na. May kailangan pa akong asikasuhin doon. Iwan ko na si Hazel sa'yo. Okay. By the way, Hazel, ito yung table mo. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Sige po, walang problema. Nga pala, pangalan mo ulit? Hazel? Hazel, no? Yes po, sir. Hazel, unahan na kita ah. Sa trabaho natin dito, sobrang busy natin at kailangan gamitan lagi ng utak. Gusto ko malaman mo na kapag may binigay kaming task, kailangan matapos mo siya on time. Kaya mo ba yon? Huwag po kayong mag-alala, sir. Kaya ko po yun. Mukhang hindi eh, kasi mukhang inuto mo lang yung HR para nakapasok ka dito kasi mukhang ang liit ng utak mo. Hindi naman po sa ganun, sir. Sigurado ka, hindi mo inuto yung HR kaya nakapasok ka dito? Eh, sa itsura mo pa lang, mukhang di ka na mapagkakatiwalaan eh. Mukha ka pang bobo. No offense ah, pero mukha ka kasing bobo talaga sa pananamit mo pa lang eh. At saka, may mga gamit kami dito ha. Minsan nakatiwangwang lang yung cellphone ko dito sa lamesa. Baka mamaya pag CR ko, wala na to. Dalawa lang tayo dito. Sir, huwag niyo naman po ako pag-isipan ng ganyan, sir. Nagkatrabaho po ako ng ayos dito. Nung pinakilala ka ni Eden kanina dito, bago kayo dumating, ang bango-bango ng kwarto. Tapos nung dalawa na lang tayo, naiwan, ikaw na lang nakaupo dyan. Nangamoy putok yung kwarto. Ano yan? Dideodorant ka ba? O naligo ka ba bago ka pumunta dito? Grabe naman po kayo sa akin, sir. Pwede po ba? Magtrabaho na lang po tayo. Hindi lang kasi basta-basta trabaho dito. Kailangan mo rin ng hygiene. Amoy putok ka eh. Klase yan. Amoy putok na mukhang bobo. Grabe naman po kayo sa akin, sir. Sa susunod, Hazel, nahihilo ako sa amoy mo. Nasisira yung pabango ko. Nilalamon ng kabahuan ng putok mo. Mabuti pa, ikuha mo na nga lang muna ako doon ng malamig na tubig. Umiinit ulo ko sa'yo eh. Sir, tubig niyo. Alam mo, Hazel, masunurin ka naman eh. Kaso, bago ka pa dumating, nasapak na ako ng amoy mo. Hilong-hilo na ako dito. Tsaka dahil dyan, may bonus ka na sa akin agad. Bibilhan kita ng betchin. Lagay mo dyan sa kilikili mo. Ang lala ng amoy. Grabe naman po kayo sa akin, sir. Hindi naman po ako ganun kabaho. Anong hindi ganun kabaho? Naglalakad ka pa lang bago ka pumasok. Eto, maligo ka ha? Maligo ka, ang baho mo. Ang baho ng putok mo. Ang baho ng putok mo ha? Renz! Ano ginagawa mo? Naglalaro lang kami. Ano mo napansin? Naglalaro lang kami. Naglalaro kayo sa ganitong itsura? Pinapunta ko dito sa Hazel para turuan mo. Hindi para pagtripan. Ngayon alam ko na eh, kung bakit umaalis yung mga bagong aplikante na na-hired.
Nang dahil sa'yo, dahil bully ka. Eh kasi naman yung bago mong kinuha, hindi mo ba naamoy? Ang sangsang sa ilong, yung putok niya napakabaho. Ang sakit na ng ulo ko. Tumigil ka na nga. Baka ikaw may sakit. Hindi mo ba ito kilala? Sino ba yan? Bagong empleyado. Sabagay, hindi ka naman interesado sa mga taong pumapasok dito. Ma'am, good morning po. Anong maganda sa morning? Kanina pa kita naririnig. Kanina ko pa nakikita yung mga ginagawa mo. Dahil kanina pa ako dun sa pinto. Ano yung ginagawa mo rin sa anak ko? Anak niyo po? Anak ko! Pinapunta ko yan rito para sana paturuan sa'yo. Para sana matutunan niya ang mga dapat gawin dito sa kumpanya. Kaso anong ginawa mo? Alam mo rin, simula pa nung umpisa, maraming nakakarating sa akin. Nabuli ka. Pero hinayaan ko lang. Pero ngayong mismong anak ko na ang ginaganyan mo, hindi na pwede yan. Madam, hindi ko naman po alam na anak niyo po pala si Hazel. Kaya nga, kung hindi mo alam na anak ko, ginaganon mo, di sa ibang empleyado nga natin, ginawa mo. Renz, ang kailangan ng kumpanya ko, yung mga taong marunong makikapwa, marunong makisama at maaayos ang ugali. Ma'am, di ba sinabi niyo sa meeting kanina na si Hazel na po yung susunod na tagapagmana ng company? Baka pwede nating tanungin si Hazel kung anong pwedeng gawin dito kay Renz. Si Hazel ang nag-iisang tagapagmana ko. At ikaw ngayon, Hazel, ang magdesisyon kung anong gagawin mo sa taong yan. Mami, gusto ko pong tanggalin niyo na po siya sa trabaho at ayoko pong maulit sa ibang tao yung kung ano po yung ginawa niya po sa akin at ayoko din pong masira yung reputasyon po ng building na to dahil po sa kanya. Madam, wag naman po. Narinig mo, di ba? You may go now.